Isa ka rin ba sa mga may alagang aso? Paano nga ba natin masasabi na kung gusto tayo ng ating mga alaga o hindi? Gaano nga ba natin kabisado ang kanilang mga behaviors? Dahil sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang siyam na palatandaan na hindi ka gusto ng iyong aso kahit na sa palagay mo ay gusto ka nila. Minsan, ang isang aso ay maaring magustuhan ka o makaramdam naman ng hindi komportable kapag nakikita ka. Mayroong ilang mga paraan upang masabi mo kung ang isang aso ay hindi komportable na nasa paligid ka niya o hindi ka talaga niya gusto. Kaya naman narito ang ilang mga palatandaan na ang isang aso ay maaaring hindi ka gusto kasama ang ilang mga tips sa kung ano ang gagawin mo upang mabago ito. Number 1, sinusubaybayan ang bawat paggalaw mo. Kung hindi ka pinagkakatiwalaan ng isang aso, maaari nilang subaybayan ang iyong mga paggalaw. Pansinin kung ang isang aso ay tila pinapanood ang iyong bawat galaw, nangangahulugang iyon na hindi ka nila pinagkakatiwalaan o sa tingin nila ay hindi komportable na nasa paligid mo. Kapag ang mga aso ay worried tungkol sa isang tao, ay maaring tumitig ito sa kanila o visual na subaybayan ang kanilang paggalaw mula sa malayo. Number 2, hindi siya tumitingin sa iyong mga mata. Hindi magandang senyales kung ang iyong aso ay hindi nakikipag-ugnay sa iyo. Kung ang iyong aso ay umaatras kapag sinusubukan mong hawakan ang mga ito, maaring hindi sila ang iyong pinakamalaking tagahanga o hindi ka nila gusto. Minsan ang isang aso na ayaw mapalapit sa iyo ay maaring subaybayan ka ng maingat o sa ibang mga oras naman baka baliwalain ka nila. Dapat mong bantayan at tignan kung ang isang aso ay hindi tumitingin sa iyo o tila lumalayo sa iyo sa tuwing susubukan mong lumapit. Kung ang isang aso ay hindi ang iyong pinakamalaking tagahanga, hindi nila matutugunan ang iyong titig at tatalikod na lamang sila, sapagkat ang mga aso ay madalas na pinipili ang umalis kumpara mo sa lumaban. Yumuyuko o nagtatago kapag nakikita ka. Tandaan na kapag ang aso ay hindi ka gusto, maaring maging isang uri ito ng pagkatakot at ang takot na ito ay maaring maipakita sa physical na paraan. Kung ang aso ay natatakot, maaring sila ay sumuko o yumuko. Nakalaglag ang kanilang tenga ay sinusuksok ang kanilang mga buntot, nagtatago o nanginginig. Number 4, umaalis sila ng silid sa tuwing papasok ka. Kung ang isang aso ay umaalis sa silid sa tuwing papasok ka dito, maaari nilang sadyang sinusubukan na panatilihin ang distansya nila sa iyo. Ang isang aso na hindi thrill sa iyo ay hindi talaga mananatili doon kapag dumarating ka. Bukod sa pag-iwas sa pakikipag-ugnay sa mata at hindi pagpansin, maaari na lamang silang diretso na aalis sa silid. Ang mga aso ay mas madalas na hindi na lang nakikipag-ugnay kaysa ipakita ang hindi magandang pag-uugali. Number 5, hindi tinatanggap ang treats na binibigay mo. Kung ang isang aso ay tumatangging tumanggap ng mga treats mula sa iyo, maaring hindi ka nila gusto. Kung ang isang aso ay hindi makakakain ng paborito nitong treats dahil binibigay mo sa kanila, hindi yun isang magandang tanda. Ang sino mang pamilyar sa mga aso ay alam na kung gaano nila pinahahalagahan ang isang masarap na merienda. Kaya kung ang isang aso ay iniiwasan ng isang espesyal na merienda upang maiwasan lamang ang pagiging malapit sa iyo, iyon ang isang palatandaan na maaaring hindi sila komportable sa presensya mo. Maaari ding ipakita ang puti ng mata ng isang aso kapag iniiwasan nila ang treats na inaalok ng isang tao na hindi nila pinagkakatiwalaan. Number 6, kapag nakatayo ang balahibo ng aso. Kung ang balahibo ng aso ay nakatayo, maaari silang makaramdam ng takot o natatakot sa iyo. Sa puntong ito, baka gusto mo na lamang tumalikod. Sinasabi din na bigyang pansin ang dog hackles ang mga buhok, kasama ang mga balikat at kulugod ng aso na tumataas kapag naaalarma o nagagalit ang isang hayop. Ang kanilang buhok na nakatayo sa kanilang likuran ay maaari ring mga hulugan na sila ay natatakot o hindi komportable. Number 7, kapag ang aso ay mukhang kinakabahan kapag nasa paligid ka niya. Kung ang isang aso ay tila kinakabahan sa paligid mo,
hindi rin iyon mahusay na palatandaan. Kung ang isang aso ay patuloy na naghihikab, maaring sila ay kinakabahan. Tulad ng mga tao, ang mga aso ay maaring magpakita ng nervous tics na lalabas kapag nasa paligid sila ng isang tao na ginagawa silang medyo hindi komportable. Ang ilang mga aso naman ay maaring magpakita ng pag-uugali katulad ng pagdila ng kanilang mga labi, paghihikab kahit hindi pagod. Ito ay tulad sa isang tao na nilalaro ang kanilang buhok o umaalog ang kanilang mga binti kapag kinakabahan sila. Number 8, kapag naninigas ang katawan. Minsan ang katawan ng aso ay magpapatigas kung sa tingin nila ay hindi komportable sa iyong presensya. Kung pinatigas ng isang aso ang kanilang katawan, maaring dahil sa pakiramdam nila na may pagbabanta sa kanila. Ang body language ng isang aso ay nagsasabi. Kaya kung ang hayop ay nagsimulang tumigas, maaari silang nasa presensya ng isang tao o isang bagay na hindi nila gusto. Sa ilang mga kaso naman, maaari silang manigas at tumitig sa isang taong nakikita nila bilang isang banta. At number 9, kapag kinagat ka or inaangilan ka. Sa ilang mas matinding kaso, ang isang aso ay kakagatin or aangilan ka kung sa palagay nila ay binabantaan mo sila sa anumang paraan. Karamihan sa mga oras na nangagat lamang ang mga aso kapag nararamdaman nila na talagang nanganganib sila. Tandaan na hindi karaniwan para sa isang aso na maging agresibo sa iyo dahil lamang sa hindi ka nila gusto. Karaniwang agresibo lamang sila kung sa palagay nila ay nanganganib sila. Kung ang isang aso ay kinagat ka, they are acting out self-preservation. Isang pangunahing pag-uugali na mayroon ang halos lahat ng hayop. Sa pangkalahatan naman, ang isang aso ay magiging agresibo lamang kung sa palagay nila ay nagawa mo ang isang bagay na pinipilit nilang protektahan ang kanilang sarili o kanilang teritoryo. Sa kabutihang palad naman, kung ang isang aso ay hindi ang iyong pinakamalaking tagahanga, mayroong ilang mga paraan na maaari mong subukang gawin para mapalapit sila sa iyo. Kung hindi ka gusto ng isang aso, maaring kakailanganin lamang nila ng kaunting space. Ang pinakamahusay na paraan upang magustuhan ka ng isang aso ay huwag masyadong pilitin ang mga ito na magustuhan ka. Bigyan ng espasyo at oras ang iyong alaga at iparamdam sa kanila na ligtas sila. Maging normal at gawin ang iyong pang-araw-araw na gawain na maaari mong makita na ang aso ay unti-unti nang nagiging komportable sa sarili sa sandaling sinisimulan mo na huwag silang pansinin ng kaunti. Bilang karagdagan dito, iwasan mo ang bigla o hindi inaasahang paggalaw na maaring matakot o takutin ng isang aso at dapat mong iugnay ang iyong presensya sa mga bagay na gusto nila tulad ng paghahagis ng mga treats or laruan. Tandaan mo na hindi naman lahat ng aso ay magugustuhan ang lahat ng iyong gagawin. Hindi ka pwedeng maging matalik na kaibigan sa lahat, kaya't hindi mo dapat asahan na mahalin ng aso mo ang bawat taong nakakasalubong nila. Normal para sa mga aso na magkaroon ng iba't ibang antas ng sigasig para sa iba't ibang tao. So yan lang ang ilan sa mga palatandaan na hindi ka gusto ng iyong aso. Kung sa palagay mo ay may maidadagdag ka pa sa mga ito, mag-comment ka lang sa ating comment section down below. Salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag nyo naman pong kalimutang mag-subscribe, i-like nyo na rin po at i-share ang ating video para naman po mas marami pa ang makapanood sa atin. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So take it back, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack. Shop till you drop.
sa Easy Shop. Gaganda ang buhay, pick and pack. Shop till you drop sa Easy